Taong 2017, sa loob ng isang apartment building sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong, natagpuan ng landlady ang katawan ni Kyla Ariola, 27 anyos. Nakahandusay sa sahig ng kanyang inuupahang unit. Magulo ang paligid at malinaw na nagkaroon ng pagtatalo bago ang insidente. Ayon sa mga unang rumesponding pulis, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Walang sirang kandado, walang basag na bintana. Lahat ng gamit ay nasa ayos, maliban sa mga kalat na nagmula sa pakikipagbuno. Sa loob ng kanyang bag, natagpuan ang cellphone na naglalaman ng isang mensahe at tawag sa gabi bago ang insidente. Habang isinasagawa ang forensic investigation, lumabas ang investigasyon na sanhi ng pagkamatay ni Kyla ay isang marahas na insidente na may kinalaman sa personal na alitan. Walang bakas ng pagnanakaw, ngunit malinaw na may malalim na motibo sa krimen. Sa araw ding yun, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Ella Rodriguez, isang kasamahan niya sa call center. Halos mawalan ng malay si Ella sa nakita. Sa mga pulis na humarap sa kanya, siya ang unang nagsabing hindi siya nagtataka na may masamang mangyari kay Kyla. Ayon sa kanya, marami itong lihim at isa-isang nabunyag ang lahat ng ito. Bago nangyari ang trahedya, si Kyla Ariola ay isang simpleng dalagang probinsyana mula sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Panganay sa 3 magkakapatid, anak ng isang guro at driver ng jeep. Tahimik ang pagkabata niya, kilala sa eskwelahan bilang maganda at mahinhin. Larawan ng isang dalagang Pilipina. Ngunit sa loob ng katahimikan ay may ibang katauhan si Kyla. Naroon ng pagnanais na mabuhay ng malaya, magawa ang kanyang mga gusto. Sa edad na 22, matapos ang kolehiyo, lumuwas siya ng patungong Maynila. Dinala niya ang pangarap na makapag-ipon, maging komportable at mabuhay bilang city girl. Ngunit sa lungsod ay iba pa ang realidad. Namasukan siyang call center agent sa Ortigas, isang trabahong mabilis ang kita pero mabilis ding maubos dahil sa gastusin. Sa unang taon pa lamang, nagbago na ang anyo ni Kyla. Mula sa mainhin at probinsyanang dalaga, naging sosyal, palalabas at mahilig sa mga bagay na hindi niya nabibili noon. Unti-unti niyang natutunang gamitin ang ganda at kumpiyansa para makakuha ng atensyon at pakinabang mula sa ibang tao. Sa mga eat-out, lagi siyang sentro ng kwentuhan. Ang babaeng nahuhuli sa usong pananamit, laging nabibili ang mga bagong labas na cellphone at maraming humahabol na tagahanga. Sa labas pinapakita ni Kyla ang isang outgoing na babae. High class ngunit iba ang pagkakakilala sa kanya ni Ella Rodriguez, ang matalik niyang kaibigan. Si Ella ang tanging taong nakakaalam ng mga lihim ni Kyla. Madalas nitong paalalahanan si Kyla na mag-ingat sa mga lalaking pinagkakaabalahan nito. Ngunit laging sinasagot ni Kyla na alam niya ang kanyang ginagawa. Sa bawat bagong relasyon, tila tumitibay ang kumpiyansa niya na makakalusot lagi at hindi siya mabibisto. Ngunit sa kagustuhan niyang panindigan ang pagiging materialistic at pagkakaroon ng sosyal na imahe, naging mapanganib ang bawat takbang na kanyang pinasok. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, 4 na lalaki ang sabay-sabay na umiikot sa mundo ni Kyla Ariola. 4 na muka, 4 na kwento, 4 na uri ng pagmamahal na kanya mismong nilikha. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa pangangailangan at kasakiman. Ang una ay si Rico, 30 taong gulang, isang seaman na bihirang umuwi sa Pilipinas. Nakilala niya si Laika sa social media at nabuo ang kanilang relasyon. Si Kyla ay buwan-buwan kung tumanggap ng pera mula sa paghihirap ni Rico sa barko. Pinangakuan niya si Rico ng kasal. Ipinadama rito na siya ang babaeng handang maghintay. Ngunit sa likod ng mga mensahe at tawag, pera lamang ang habol niya. Ginagamit niya ang mga padala para sa bagong cellphone, branded na bag at gabi-gabing gimmick. Sa bawat selfie niyang ipinapadala kay Rico,
Naroon ang ngiti ng panlilinlang at masaya si Rico na napapasaya niya ang babaeng minamahal na walang ideya na siya pala ay pinapaikot lamang nito. Ang pangalawa ay si Martin, 27 taong gulang, introvert, mayaman at bihirang lumabas ng bahay. Kababata ito ni Ella at nakilala niya nang mag-celebrate ng birthday ang kaibigan. Doon ay dumalo si Martin at naging target ni Kyla. Si Martin ang tipo ng lalaking mahilig mapag-isa, walang social life, ngunit handang ibigay ang lahat sa babaeng minamahal. Mula nang maging karelasyon si Martin, madalas silang kumain sa mamahaling restaurant at halos buwan-buwan ay may bagong regalo ang lalaki para kay Kyla. Para kay Martin, siya ang unang babaeng nakapagparamdam sa kanya ng halaga. Para kay Kyla, isa lamang siya sa kanyang mga koleksyon. Ang pangatlo ay si Gerald, 40 taong gulang at pamilyado, ngunit may matinding paghanga kay Kyla. Siya ay may katungkulan sa isang kilalang bangko kung saan una niyang nakita si Kyla. Mula nang magkaroon ng ugnayan, madalas silang magkita sa motel, sa Pasig o sa Mandaluyong. Binibigyan siya ng allowance, pambayad ng renta at panggastos kada buwan. Sa tuwing tinatanong ni Gerald kung may iba pa siya, laging sinasagot ni Kyla na siya lamang ang nasa puso nito at hinihintay si Gerald hanggang dumating ang araw na hiwalayan nito ang kanyang asawa. Ngunit lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. Ang huli ay si Leo, 25 taong gulang, isang delivery driver mula rin sa Sorsogon. Ang unang lalaking minahal ni Kyla. Muli silang nagkita nang lumuwas ito sa Maynila. Sa kanya, hindi kailangan ng mamahaling lugar o regalo. Si Leo ang madalas magatid sa kanya sa trabaho. Hindi alam na may mga oras na siya ay nanggaling sa piling ng ibang lalaki. Ayon kay Ella, may kanya-kanyang oras si Kyla para sa bawat isa. Isang gabi, habang kasama ni Kyla si Leo sa kanyang apartment, may nasambit siyang maling pangalan. Nabigla si Leo at nagtanong kung sino si Gerald. Hindi naman nagpakita ng kaba si Kyla dahil sanay ito sa pagsisinungaling. Naghabi lamang ito ng palusot at tulad ng dati, napaniwala niyang muli si Leo. Maayos ang takbo ng lahat, pero hindi alam ni Kyla na nalalapit na ang wakas ng lahat dahil sa mundo ng panlilinlang. Walang lihim ang maikukubli habang buhay. Abril 2017, sa loob ng isang fine dining restaurant sa Makati. Habang nakatapat sa gitna ng mga kandila at mamahaling bulaklak, humarap si Martin kay Kyla Ariola. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, isang singsing na kumikislap sa liwanag na sinundan ng isang alok ng kasal. Sinabi ni Martin na kaya niyang ibigay kay Kyla ang lahat, pakasalan lamang siya ng dalaga. Ngunit sa halip na kasiyahan, tahimik na tawa ang naging tugon ni Kyla. Ayon sa mga nakasaksi ng gabing yon, hindi tinanggap ni Kyla ang alok. Umiling lamang ito at sinabing hindi pa siya handa. Ngunit sa mga mata ni Martin, malinaw na nakita ang pangungutya. Parang biglang gumuho ang lahat ng pag-asa sa isang sandali. Kinabukasan, kinuwento ni Kyla ang nangyari kay Ella na nooy tila sanay na sa mga ganitong kwento ng kaibigan. Sa tono ni Kyla, may halong pangasar, halos walang pagsisisi. Para sa kanya, si Martin ay laruan lamang, isang lalaking mahina at madaling paikutin, at isa lamang sa mga lalaking ginagatasan niya. Hindi niya alam na ang pangyayaring yon ang magdadala ng kapahamakan sa kanyang buhay. Mula noon, naging mailap si Martin. Hindi na siya madalas tumawag o magpadala ng mensahe. Ngunit ayon sa mga kapitbahay ni Kyla, may mga gabi raw na may lalaking nakatambay sa labas ng apartment, nanonood lamang, hindi lumalapit. Gayunpaman, hindi natakot si Kyla. Patuloy pa rin ang kanyang pakikipagkita kay Gerald at madalas pa rin siyang sunduin ni Leo sa trabaho. Sa isip ni Kyla, hawak pa rin niya ang sitwasyong, ngunit yon ang pinakamatinding pagkakamali niya. Hulyo 2017, bandang alas 10 ng gabi, bumalik si Kyla Ariola sa kanyang inuupahang apartment sa Mandaluyong. Pagkatapos ng kanyang shift sa trabaho,
Base sa kuha ng CCTV, sa labas ng gusali, mag-isa siyang pumasok bitbitang maliit na paper bag mula sa convenience store. Sa mga frame ng video, makikita ang bahagyang paglingon niya bago pumasok, tila may pakiramdam na sinusundan siya. 15 minuto matapos siyang dumating, may isa pang taong pumasok sa entrance ng apartment building. Nakilala ito sa footage bilang si Martin Alejandro, nakasuot ng hoodie jacket. Halos 30 minutes ang lumipas nang makita itong nagmamadaling lumabas mula sa apartment. Hindi malinaw kung ano ang kanilang naging usapan ni Kyla, ngunit ayon sa mga forensic investigator, sa mga oras na yon, nangyari ang insidente na nagresulta sa pagkawala ni Kyla. Sa ulat ng pulisya, nakita ang mga bakas ng pagtatalo sa loob ng unit. Sa autopsy report, lumabas na si Kyla ay namatay dahil sa asphyxia by strangulation. Nakita rin ang mga indikasyon ng pakikipagbuno bago siya tuluyang mawalan ng buhay. Mula sa mga text messages na na-recover sa cellphone ni Kyla, may mga huling palitan ng mensahe sa pagitan nila Martin. Ayon sa mga mensahe, gusto ni Martin na mag-usap sila ng maayos at magtapat si Kyla ng katotohanan dahil alam na umano ni Martin ang lahat, ngunit sa huling mensahe ay makikita ang pagkalas ni Kyla sa kanilang relasyon na marahil naging mitya ng trahedya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang investigasyon. Ang unang tinitingnang suspect ay si Martin. Ngunit pagdating ng mga otoridad sa kanyang tinitirhan, wala na ito. Ayon sa mga kapitbahay, umalis siya sakay ng kotse, dalang isang malaking bag. Pinuntahan ng kanyang mga pamilya, ngunit maging ang mga ito ay walang ideya kung nasaan ang suspect. Habang hinahanap si Martin, ipinatawag ng pulisya si Ella Rodriguez, ang pinakamalapit na kaibigan ni Kyla, upang magbigay ng pahayag. Siya ang huling taong nakasama ng biktima ilang araw bago ang insidente. Nung una ay nag-alangan itong magsalita, ngunit dahil na rin sa presyon at konsensya ay lumabas ang tunay na kwento sa likod ng gabing yon. Ayon kay Ella, matagal na niyang alam ang lihim na buhay ni Kyla, ang 4 na lalaki, ang mga kasinungalingan at ang paraan ng paggamit nito sa bawat isa. Sa umpisa, pinili niyang manahimik, ngunit nagbago ang lahat nang maging karelasyon ni Kyla si Martin, ang lalaking matagal na niyang gusto. Nang marinig niya kung paano pagtawanan at laitin ni Kyla ang lalaking mahal niya, ay nagkaroon siya ng pagdadamdam. Sa gitna ng sama ng loob at selos, ipinadala niya kay Martin ang mga ebidensya na nagpapatunay na niloloko lamang siya ni Kyla. Doon niya sinabi ang totoo na may iba pa itong karelasyon at ginagamit lang siya. Hindi niya inaasahan ang pagtatapat niyang yon ay hahantong sa trahedya. Ayon sa kanya, matapos ang gabing yon, sinubukan niyang tawagan si Kyla upang magkausap sila, ngunit hindi na ito sumagot. Kinabukasan, nabalitaan na lang niya ang nangyari sa kaibigan. Ang balita ay nakarating sa mga dating karelasyon ni Kyla, sina Rico, Gerald at Leo. Lahat ay nagulat. Lahat ay walang kamalay-malay na sila ay bahagi ng isang sabay-sabay na panlilinlang. Si Rico noon ay nasa barko, ay halos hindi makapaniwala. Si Gerald ay agad naglabas ng pahayag na matagal na silang tapos upang pagtakpan ng kanyang kasalanan sa sariling pamilya. Si Leo, ang pinakaapektado, siya mismo ang tumulong upang maayos na maiuwi si Kyla pabalik sa Sorsogon. Hindi na natagpuan si Martin Alejandro, ngunit may impormasyon na nakalabas na ito ng bansa bago pa man magkaroon ng hold departure order sa kanya. Sa mga huling tala ng pulisya, si Kyla Ariola ay tinuring na biktima hindi lamang ng isang lalaki, kundi ng mga kasinungalingan na siya mismo ang gumawa. Matapos iuwi si Kyla, ay hindi makapaniwala ang mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan sa nangyari sa kanya. Noon ay tinuring siyang mahinhin, isang ehemplo ng dalagang may dangal, ngunit may kulo pala itong itinatago sa kanyang loob. Sa huli, ang kwento ni Kyla Ariola ay nagsilbing paalala na ang kagandahan at karunungan ay mauuwi sa kawalan kapag ginamit sa maling paraan. Sa mundo kung saan lahat ay gustong maging masaya,
may mga taong handang manloko ng iba para sa sariling kapakanan. Ngunit ating tandaan na ang kasayahang bunga sa panlilinlang ay huwad at may katumbas na kaparusahan. Maraming salamat sa pakikinig, mga kakosa.